Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Buti na lang talaga at hindi ako isinumbong ni Nathan na nalunod siya dahil sa akin. Nakakatakot pa naman si Enzo. Baka gulpihin ako. Mahal na mahal kasi niya ang bunso niyang kapatid eh. Kaya eto, habang naghahanda si Enzo ng pagkain, ako naman naghihintay lang sa kwarto kasi ang tagal maligo ni Nathan. At nung matapos si Nathan, pagpasok niya sa kwarto, nagulat ako kasi naman bigla na lang siya nagtanggal ng tapis niyang tuwalya sa harapan ko. Nagulat talaga ako sa nakita ko. Halimaw eh. Nakakatakot. Di ko nga namalayan na nakatitig na pala ako sa malaking bagay na yun na nakalawit. Alec, ikaw naman na maligo. Wika ni Nathan. Tapos, ibinigay niya agad sa akin yung tuwalya na ginamit niya. At ayun, tumalikod na si Nathan at nagtungo na siya dun sa aparador. Ang puti ng likod ni Nathan. Ang kinis pa ng mga pisngi sa likod niya. Kaya eto, lumabas na ako para maligo. Habang naliligo nga ako, di ko makalimutan yung nakita ko. Kasi naman, kakaiba eh. May ganun pala talaga. Akala ko sa mga napapanood ko lang yung may ganun. Mayroon din pala sa tunay na buhay. Kaya naman nung matapos akong maligo, nagbihis na agad ako at eto, naupo ako sa tabi ni Nathan. Enzo, anong oras pala tayo uwi bukas? Tanong ko kay Enzo. Kasi naman may mga takdang aralin kami na kailangan matapos. Siguro, tol, madaling araw para makarating tayo na maaga. Wika ni Enzo. Gisingin mo na lang ako Wika ako naman. Uy, Alec, sa birthday ko pupunta ka. Wika ni Nathan. Oo naman. Darating ako. Ano bang gusto mo na regalo? Wika ako kay Nathan. Wala. Pambata lang yung mga regalo. Basta, pumunta ka dito. At ikaw lalasingin ko sa birthday ko. Wika ni Nathan. Sige. Wika ako. Kahit di naman talaga ako nainom. Ay nako. Kasing kulit ni Nathan. Yung batang uhugin na nakilala namin sa bundok. Pare, gusto ni Bunso ng Barbie. Mahilig sa Barbie yan. Wika ni Enzo. Natawa naman ako. Talaga ba? Wika ako naman. Kuya Enzo susunugin ko talaga yan kapag niregaluhan niyo ako ng Barbie. Wika ni Nathan. Bakit nung maliit pa tayo? Gusto mo ng Barbie? Wika ni Enzo. Dati yun. Suntukin kita dyan Wika ni Nathan kay Enzo. Ang kulit ng magkapatid na to. Nag-aasaran Tapos si Nathan naman, ayun, asar talo sa kuya niyang si Enzo. Parang ang sarap talaga magkaroon ng kapatid. Lalo na at kagaya ni Nathan, makulit. Kitang-kita ko talaga kung gaano sila ka-close na magkapatid. At eto, itinuloy ko na lang yung pagkain ko. Hindi na ako nakigulo sa magkapatid. Ang sarap kasi ng pagkain. Lutong bahay talaga. At nung matapos kami kumain, napakasipag pala ni Nathan.
Diretso hugas ng mga kinainan eh. Tutulong sana ako sa paghuhugas ng kinainan kaso ayaw ni Nathan. Kasi dadagain daw ang bahay nila. May ganun silang kasabihan. Kailangan daw kasi muna na matulog ako sa kanila bago ako maghugas ng kinainan. Para daw hindi magkadaga sa bahay nila. Anong connect nun? Magulo masyado. Kaya eto, parang nakakainip. Matapos makakain nakatambay lang muna ako sa kwarto nila ni Enzo. Ang init kasi masyado sa labas. Nakakatamad lumabas. Pre, alam mo ba? Sabi sa akin nila, Papa at Mama, nung pinagbubuntis daw nila si Nathan, ang akala talaga nila babae ang lalabas. Kasi sabi ng doktor babae daw. Kaya ayun, ang mga gamit ni Nathan nung baby siya halos lahat kulay pink. Tapos puro pang babae ang mga damit. Kaso, paglabas ni Nathan, nagulat sila Papa at Mama. Kasi naman, lalaki ulit. Kaya ayun, ipinagamit na lang nila kay Nathan yung mga pink na gamit ng baby. Sayang naman daw kasi kung di gagamitin. At alam mo ba, Alec, mahilig sa pink si Nathan. Nung bata yan, laging pink ang gusto niya. Nako, buti na lang at nagbago nung magkaisip na. Ano nang kulay ang gusto niya ngayon? Tanong ko kay Enzo. Kahit ano na. Hindi naman siya mapili sa kulay Pero alam mo Alec, kung naging babae lang si Nathan, bagay na bagay kayo. Wika ni Enzo. Ganun ba? Wika ako. Tapos sabay pasok ni Nathan sa kwarto at nahiga na lang bigla sa gitna namin ni Enzo. Akala mo ay batang nakisiksik. Bunso, ano ba naman yan? Di ka na nahiya kay Alec. Ang gulo mo. Papansin ka May crush ka siguro kay Alec. Wika ni Enzo. Baliw talaga tong si Enzo. Kuya Enzo, pwede ba? Huwag mo kong bigyan ng dahilan para ikwento ko kay Alec ang tungkol sa tropa mong kalaro mo lagi sa basketball. Wika ni Nathan sa kuya niya. Subukan mo lang. Sasakalin talaga kita. Doon ka na nga sa sala. Magwalis ka dun. Wika ni Enzo. Parang may lihim si Enzo na si Nathan lang ang nakakaalam. Parang gusto ko tuloy malaman kung ano yun. Nathan, ano yun? Sabihin mo nga sa akin. Wika ko kay Nathan. At eto, mukhang sasabihin nga ni Nathan. Kaso, ang bilis ni Enzo. Kasi naman, tinakpan niya ng kamay niya ang bibig ni Nathan. Di tuloy makapagsalita si Nathan. Nahihiwagahan tuloy ako kung ano ba yung sikreto ni Enzo. At nung kalaro niya. At eto na, nagkagulo na sa kwarto. Lumayo muna ako. Kasi naman yung magkapatid, nagbubugbuga na sa kama. Natatawa na lang ako kasi si Nathan, nilagyan ni Enzo ng packaging tape ang bibig. Ang hirap din pala ng may kapatid. Pero nakakatuwa silang pagmasdan. At sa paglipas ng ilang saglit, eto na, kalmado na. Napagod ata silang dalawa. Grabe,
Parang binagyo ang kama. At si Nathan kawawa naman. May tape na sa bibig. Tapos nakatali pa ang kamay at paa. At si Enzo, eto. May kinuha siyang balahibo sa aparador niya. Tapos ayun, kinikiliti niya si Nathan gamit ang balahibo. Nakakatuwa eh. Pero nakakaawa si Nathan. Uy, Enzo, maawa ka kay Nathan. Grabe ka sa kapatid mo. Wika ako. Okay lang yan. Subukan mo, dali. Wika ni Enzo. Kaya, eto. Kinuha ko yung balahibo at kiniliti ko din si Nathan. Nakakatuwa. Ang sarap ng may kapatid. At si Nathan, eto, tawa ng tawa. Wala naman siyang magawa kasi bukod sa nakatali na ang kamay at paa niya, may tape din ang bibig niya. Kaya di siya makasigaw. Napakaloko talaga ni Enzo. Tapos, idinamay pa niya ako sa kalokohan niya. Naluluha na si Nathan sa sobrang kakakiliti namin. Kawawang bata.